Welcome sa kwento ng bahay sa ibabaw ng hukay. Kung gusto mo ng mga nakakatakot at kakaibang kwento, tamang-tama ang channel na ito para sa'yo. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga bagong kwento. Tara, simulan na natin. Kabanata 1, Pagdating sa baryo. Malapit na tayo, ani Mario habang iniikot ang manibela ng kanilang pick-up. Putik ang gulong at ang kalsada ay halos di madaanan sa makitid at masukal na daan. Sa magkabilang gilid ay puro punong kahoy at ang langit ay tila palubog na pinapalamlam ng makapal na ulap ang huling sinag ng araw. Sa likuran ng sasakyan, si Erica, 12 taong gulang, ay tahimik lamang na nakatanaw sa bintana. Hawak-hawak niya ang paboritong stuffed toy, isang lumang kunehong kulay abo na may punit sa tenga. Sigurado ka ba talaga dito, Mario? Tanong ni Liza, bahagyang kinakabahan. Ni hindi ko nga maalala itong lugar na to, sabi ng mga pinsan ko, wala na raw nakatira sa bahay. Minana mo ito. Sayang kung pababayaan lang natin. Maganda ang lupa. Tahimik pa, sagot ni Mario, pilit na pinapakalma ang asawa. Habang papalapit sila, napansin nilang wala ni isang bahay sa paligid. Mga bakanting lote, mga abandonadong kubo. Ilang hakbang pa, tumambad na sa kanila ang bahay, isang lumang bahay na kahoy, kulay itim na ang bubong sa kalumaan. Ang mga bintanay may basag na salamin at ang pintuan ay bahagyang nakabukas. Bumaba si Mario at agad na binuksan ang gate. Tumunog ang kalawangin nitong mga bisagra at sumalubong ang amoy ng tuyong dahon at basang lupa. Ang creepy naman ng bahay, bulong ni Erica, halos di naririnig. Hindi yan. Maayos natin yan, sagot ni Mario. Sayang naman kung iwan lang natin. Pagpasok nila sa loob, tumambad ang lumang sala, may sirang upuan, alikabok sa lahat ng sulok, at mga kurtinang tila ilang taon nang hindi ginagalaw. Mula sa kisame ay may nakabiting chandelier na bahagyang gumagalaw kahit walang hangin. Pag-akyat nila sa itaas, pinili na ni Erica ang maliit na silid sa dulo ng pasilyo. May lumaring kama roon at sa sulok ay may lumang tokador na may basag na salamin. Habang inilalapag niya ang kanyang mga gamit, napalingon siya sa sahig. May siwang. Isang makitid na puwang sa sahig, tama lang para mapagmasdan ang ibaba kung sisilipin. Lumuhod siya, idinikit ang mata, at tinangka niyang silipin kung ano ang nasa ibaba. Wala. Walang ilaw. Madilim ang ilalim ng bahay. Pero tila may naririnig siya, parang mahihinang tunog. Isang uri ng pagkayod, parang may kinakalmot. Bigla siyang napaatras. Mama. Tawag niya. May naririnig ako sa baba. Aso lang siguro yan o daga, sagot ni Liza habang inaayos ang kumot sa kabilang kwarto. Hayaan mo na. Bukas lilinisin natin lahat yan. Kinagabihan, habang sila'y kumakain ng hapunan sa sahig gamit ang lumang mesa, napansin ni Mario ang isang matandang lalaki na dumaan sa labas. Nakasuot ito ng sombrero, may hawak na tungkod, at nakatitig sa bahay, tila binabantayan sila. Magandang gabi po, bati ni Mario. Hindi sumagot ang matanda. Tinitigan lang sila at tuluyang lumakad palayo sa dilim. Hindi ba't may sinabi ang pinsan ko na wala nang naninirahan dito sa lugar na to? Tanong ni Liza, pabulong. Pagkatapos ng hapunan, natulog na ang lahat. Madilim ang gabi. Tahimik. Pero sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Erica. Hindi dahil sa ingay. Hindi dahil sa uhaw. Nagising siya dahil may malamig na hangin sa kanyang batok kahit sarado ang bintana. Tumagilid siya. Sa ilalim ng kanyang kama, may narinig siyang kaluskos. Mabagal. Gasgas. At may naaninag siyang anino sa dilim. Isang bagay na gumagapang papalapit. Narito ang pagpapatuloy ng kwento, Kabanata 2 ng bahay sa ibabaw ng hukay. Kabanata 2, ang tunog sa ilalim. Hindi makagalaw si Erica. Nakatitig siya sa ilalim ng kama, kung saan, sa gitna ng dilim, ay may gumagapang. Hindi niya maaninag ng buo, anino lamang na parang kasing itim ng mismong sahig. Mabagal ang kilos, parang hayop pero masyadong mahaba ang katawan nito, at parang may tunog ang bawat galaw, krik-krik-krak. Nilukob siya ng lamig. Gusto niyang sumigaw, tumakbo, tumalon palabas ng kama, pero nanigas ang kanyang mga kalamnan. Ang kanyang lalamunan ay parang tuyo, walang tinig na lumalabas. Nakapikit siya sa takot, pinilit-pilitin ang sarili na magising. Panaginip lang to, panaginip lang to, panaginip lang to.
Hanggang sa tumigil ang tunog. Tahimik. Ilang segundo ang lumipas. Dahan-dahan niyang iminulat ang mata. Walang anino. Wala na sa ilalim ng kama. Napabangon siya at mabilis na bumaba sa kama. Tumingin siya sa paligid. Wala. Binuksan niya ang ilaw. Kumikinang ang dilaw na bombilya sa kisame, nanginginig sa luma nitong wiring. Huminga siya ng malalim at lumabas ng silid. Pagbaba niya sa sala, nadatnan niyang gising si Liza sa kusina. May hawak itong walis at tila hinahanap ang pinagmulan ng isang tunog. Mahinang sabi ni Erica, nanginginig pa rin. May narinig ako sa kwarto ko. Parang may gumagapang. Napatingin si Liza sa anak. Kanina pa ako gising. Akala ko nga daga. Pero parang may kung anong kumakaluskos sa ilalim natin. Tumango si Erica. Narinig ko rin sa ilalim ng kama. Parang hindi daga. Nagkatinginan silang mag-ina. Ilang saglit pa, lumabas si Mario mula sa kwarto, mukhang naalimpungatan. Anong meron? May tunog sa ilalim ng bahay, pa, sagot ni Erica. Kanina pa. Hindi normal. Napakamot sa ulo si Mario. Bukas sisilipin ko. Baka may hayop lang na nakapasok. Kinabukasan, matapos ang almusal, sinilip ni Mario ang ilalim ng bahay gamit ang flashlight. Gumapang siya sa may gilid at sumilip sa mga pagitan ng kahoy. Dito niya napansin ang isang bahagi ng sahig na tila mas bago ang pagkakakabit, parang natapal lang, at ang kahoy ay hindi kahalintulad ng iba. May pako pa itong lumuluwag. Pinagmasdan niyang mabuti at may nakita siyang tuyo at namuong dugo sa kahoy na yon. Mukhang may namatay dito dati, bulong niya sa sarili. Hayop siguro to o baka may inatake. Hindi niya sinabi kay Liza at Erica. Ayaw niyang takutin ang pamilya. Ngunit sa gabing iyon, muling bumalik ang mga tunog. Mas malakas. Mas malapit. At sa madaling araw, habang natutulog si Liza sa kwarto nila ni Mario, bigla siyang nagising sa malamig na pakiramdam sa paanan ng kama. Sumilip siya. May mga patak ng dugo sa sahig. Nakahugis guhit, parang may gumapang mula sa ilalim ng kama palabas. Kabanata 3, Babala ng Matanda. Umaga. Tahimik ang buong paligid ng bahay, maliban sa huni ng mga uwak na nakadapo sa itaas ng bubong. Sa gitna ng mesa sa kusina, nasa harap ng tasa ng kape si Mario, seryosong nakatitig sa basang sahig kung saan nakita ni Liza ang patak ng dugo. Winalis niya ito bago pa bumaba si Erica, ayaw nilang malaman ng anak. Pero pareho silang balisa. Di ba sabi mo kahapon, baka hayop lang? Tanong ni Liza habang nagtatabas ng tinapay. Pero dugo iyon, Mario. Hindi iyon normal. Hindi natin sigurado kung dugo talaga. Baka kalawang lang o lumang mansa, sagot ni Mario, kahit alam niyang hindi niya rin pinapaniwalaan ang sarili niya. Pagkatapos ng agahan, nagpaalam si Mario. Lalakad siya papunta sa barangay hall para magtanong tungkol sa lupa't kasaysayan ng bahay. Si Liza naman ay naiwan sa bahay kasama si Erica, na abala sa pagpipinta sa terrace gamit ang watercolors. Bandang 10:00 may kumatok sa gate. Tok. 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 Pagbukas ni Liza ng pinto, tumambad sa kanya ang matandang lalaki na nakita nila noong unang gabi, yung tumitig lang at umalis. May suot pa rin itong lumang sombrero, mahabang manggas, at bitbit ang isang tungkod na kahoy na may ukit na animoy mata. Magandang araw po, bati ni Liza, kahit may kaba sa dibdib. May maitutulong po ba kami? Hindi kaagad sumagot ang matanda. Nakatingin lamang ito sa loob ng bahay, tila pinakikiramdaman ang paligid. May mga bagong naninirahan na pala sa bahay ng hukay. Bulong nito halos di marinig. Wala na bang nagsabi sa inyo? Nagsabi ng ano po? Umangat ang mga mata ng matanda, mabagal at mabigat. Na hindi bahay ang pinuntahan nyo, kundi bantayog ng gutom. Nanlamig ang likod ni Liza. Ano pong ibig niyong sabihin? May butas sa ilalim ng bahay nyo. Daanan yon, sagot ng matanda. Matagal nang sarado, pero bawat taong nanirahan sa bahay na yan sinisingil. Totoo po ba yan? Tingnan mo sa ilalim ng hagdan, patuloy ng matanda. May lumang ukit sa pader. Mga salita para sa panangga. Pinalitan ang semento. Pero kahit ang semento, hindi makakaharang sa gutom kung hindi na kayo lalaban. Gutom po. Hindi sumagot ang matanda.
Tumalikod ito at nagsimulang lumakad palayo. Sandali po. Hinabol ni Liza. Ano pong pangalan nyo? Tawagin mo na lang akong. Alingaw-ngaw, sagot ng matanda nang hindi lumilingon. Kasi ako ang tunog ng babala. Pagbalik ni Mario galing barangay, dala-dala niya ang masamang balita. Walang opisyal na tala ng bahay sa munisipyo, parang inalis sa records. Ni hindi nga raw alam ng kapitan na may nakatayong bahay sa lot na to ngayon. Ang sabi, binili raw dati ng isang lalaking taga Maynila, pero hindi na nakita pang muli, sabi ni Mario. Ikinuwento ni Liza ang pagbisita ng matanda. Nang marinig ni Mario ang salitang butas sa ilalim at bantayog ng gutom, napakunot ang noo niya. Hindi na siya nag-alinlangan. Lumabas siya, kinuha ang pala, at nagsimulang hukayin ang bahagi ng sahig sa likod bahay, malapit sa ilalim ng hagdan. Sa ilalim ng manipis na layer ng lupa at semento, may nakatagong kahoy. At nang tuluyan niyang matanggal ito, lumabas ang amoy ng nabubulok na laman. At sa gitna ng dilim sa ilalim ng bahay, may narinig silang tila mahabang buntong hininga. Ha! Kabanata 4, ang unang pagkawala. Gabing-gabi na. Tahimik ang buong baryo, maliban sa kuliglig sa palayan at ang ihip ng malamig na hangin. Sa loob ng lumang bahay, hindi makatulog ang tatlong miyembro ng pamilya, si Mario, si Liza, at si Erica. Matapos nilang matuklasan ang nakatagong bahagi ng sahig na may amoy na bubulok, nilagyan ito ni Mario ng mga sako at pinatungan ng mabibigat na bato. Pero kahit anong takpan nila, hindi maalis ang pakiramdam ng panonood, parang may mata sa ilalim na nakatingin sa kanila. Hindi yan hayop, bulong ni Mario habang nakatitig sa kisame, naghihintay ng tulog. Hindi yan normal. 3:00 ng madaling araw. Napamulagat si Erica. May naririnig siyang mahihinang yabag sa labas ng bintana. Tap tap tap. Dahan-dahan siyang lumapit sa kortina, binuksan ito ng kaunti. Sa ilaw ng buwan, nakita niyang may nakatayo sa gitna ng bakuran. Isang taong payat, nakalugay ang buhok, nakatayo lang, hindi gumagalaw. Hindi niya maaninag ang mukha. Pa. Mahinang tawag niya, nanginginig ang boses. Pero walang sumagot. Napaatras siya at agad lumabas ng kwarto para puntahan ang silid ng kanyang mga magulang. Walang tao. Ma? Pa? Sigaw ni Erica. Nasaan kayo? Bumaba siya sa sala. Wala pa rin. Binuksan niya ang pinto sa likod. Sa ilaw ng flashlight mula sa kanyang cellphone, tinungo niya ang bakuran. Ang malamig na hangin ay tila may kasamang masangsang na amoy, parang bulok na karne. Muli niyang nilingon ang kinatatayuan ng taong nakita niya mula sa bintana. Wala na ito. Ma? Pa? Panibagong sigaw niya, halos umiiyak na. Napalingon siya sa ilalim ng hagdan. Nakabukas ang takip. Yung pinatungan nila ng bato. Wala na roon ang mga bato. Wala na rin ang mga sako. At sa gilid ng bukas na butas may patak ng dugo. Kinabukasan. Nagmamadaling tumakbo si Erica sa bahay ng kapitana sa baryo, pawis, namumutla. Nawala po sila. Sina mama at papa. Wala po sila buong gabi. May butas sa ilalim ng bahay namin. May dugo. May amoy. Agad nagpasama si Kapitana Linda sa mga tanod. 4 silang bumalik sa bahay, bitbit ang baril, itak at flashlight. Sinilip nila ang bukas na bahagi ng sahig. Malalim. Maitim. Mabaho. Isang tanod ang nagboluntaryong bumaba gamit ang lubid. Kung may nalaglag dyan, baka sugatan lang. Tignan ko kung anong meron sa ilalim, sabi ng tanod na si Nestor. Bumaba siya. Ilang minuto ang lumipas. Tahimik. Hi, Nestor. Sigaw ng isa. Walang sagot. Ilang saglit pa, napansin nilang umuuga ang lubid. Parang may humihila mula sa ilalim. Tog. 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 Mabilis nilang hinila pabalik ang lubid, putol na ito. Wala na si Nestor. Dito na sumigaw ang isa sa mga tanod. Umalis tayo dito. Habang papalayo ang mga tanod, naiwan si Erica sa tapat ng bahay nila. Nanginginig, namumugto ang mata, hawak ang kwintas na bigay ni Mario. Pabulong niyang sinabi. Hindi to aksidente. Sinisingil kami. Sa sulok ng kanyang mata, may nakita siyang gumalaw sa ilalim ng lumang bahay. Mabilis. Mahaba.
At ang tunog nito ay parang galit na hininga. Ha! Kabanata 5, ang uod ng dilim. Gabi ng sumunod na araw. Tahimik ang buong baryo. Wala nang lumalapit sa bahay ng pamilya ni Mario. Maging ang mga tanod na kasama ni Kapitana Linda ay hindi na muling bumalik matapos mawala si Nestor sa hukay. Si Erica ay pansamantalang inampon ng isang matandang hilot na si Aling Tindeng na naninirahan sa dulong bahagi ng baryo. Isang manginginom daw ang anak nito na nawala rin sa parehong bahay 20 taon na ang nakalilipas. Habang nagbubuhos si Erica ng tubig sa tabo para maligo, lumapit sa kanya si Aling Tinding dala ang isang basyong garapon na may lamang tuyong dahon, uling, at balat ng ahas. Ilalagay mo to sa likod ng batok mo. Panangga. Hindi ka makikita ng nilalang sa ilalim. Anong nilalang po? Tanong ni Erica nanginginig. Ang uod ng dilim, sagot ni Aling Tindeng, malamig ang tinig. Isang aswang na hindi lang basta nag-aanyong tao, kundi nilalang na gumagapang mula sa kailaliman. Pinapakain ng dugo. Pinakakawalan ng takot. Samantala, sa mismong bahay ni Mario, walang kaalam-alam ang mga tao na may isa pang nilalang na muling bumangon. Sa loob ng butas, sa pinakailalim, may isang katawan na unti-unting gumagalaw. Balingkinitan, walang balat, pulang-pula ang laman. Hiwa-hiwalay ang mga daliri parang uod. Malalaki ang mata, walang takip. At sa bawat iglap ng oras mas lumalakas ito. Mas mabilis. Mas gutom. Singilin ang dugo nila bulong nito, na tila dumadaloy sa hangin ng buong baryo. Ilang araw ang lumipas. Hindi makatulog si Erica. Sa bahay ni Aling Tindeng, nagsimulang marinig ang kaskas ng kuko sa dingding. Akala niya'y daga. Pero nang tignan niya kinabukasan ang labas ng bahay, may marka ng 4 na daliri, mahahaba, at tila nasusunog ang kahoy sa bawat galaw nito. Tinunton ka na niya, bulong ni Aling Tindeng habang nililigpit ang mga gamit. Hindi sapat ang panangga. Kailangan mong pumasok muli sa bahay niyo. Hanapin ang selyo ng hukay. Selyo. Ang ukit sa pader sa ilalim ng hagdan. Dati iyon ang nagtatakip sa nilalang. Bago pa yan semento, may lumang dasal na nakaukit sa kahoy. Pinuto. Tinanggal. Ngayon. Galit na siya. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, bumalik si Erica sa lumang bahay. Mag-isa. Tahimik ang paligid. Wala siyang kasama. May dala siyang flashlight, kutsilyo, at ang garapon ng pangontra ni Aling Tindeng. Pagpasok niya, ramdam agad niya ang lamig. Ang mga pader ay tila mas madilim kaysa dati. Ang hangin ay mabigat, parang may alikabok na may halong amoy ng dugo. Lumapit siya sa ilalim ng hagdan. Dahan-dahan niyang tinanggal ang mga kahoy na panel sa gilid. May ukit. Mga simbolong hindi niya maintindihan. Paikot, parang mata na may patak ng dugo sa gitna. Pero ang gitnang bahagi ay may malaking S, tila sinadyang bakbakin ng matalim na bagay. Biglang may narinig siya. Saan ka pupunta? Tumigil siya. Boses yon ni Mario. Tatay niya. Pero patay na si Mario. Paglingon niya, may anino sa taas ng hagdan. Hugis tao. Payat. Mahaba ang leg. At sa ilalim ng dilim, nakita niya ang mapupulang mata. Nakangiti ito. Bumalik ka na bulong nito. At sa isang kisap mata, bumukas ang hukay sa sahig. Naglabasan ang mahahabang daliri, ang uod na katawan na pilit bumabalot sa kahoy, at ang bunganga nito ay may sangkaterbang ngipin, hindi lang para kumain kundi para ngumata ng kaluluwa. Tumakbo si Erica. Hawak ang ukit na kahoy mula sa ilalim ng hagdan, inilagay niya ito sa bungad ng hukay. Nagsimulang umusok ang sahig. Napasigaw ang nilalang sa loob. Iyaa! At biglang sumara ang hukay. Tahimik. Walang gumagalaw. Humihingal si Erica. Halos mahimatay sa pagod at takot. Pero alam niyang hindi pa ito tapos. Dahil bago siya lumabas ng bahay, nakita niya sa salamin ang sarili niya. At sa likod ng kanyang refleksyon, nakangiti si Mario. Pero hindi yon ang tatay niya. Kabanata 6, ang nakangiting bangkay. Pagkalabas ni Erica mula sa lumang bahay, hinang-hina siyang napaupo sa semento. Nanginginig ang kanyang kamay, hawak pa rin ang bahagi ng kahoy na may ukit mula sa ilalim ng hagdan. Ang puso niya ay tila sasabog sa kaba,
at ang lamig ng hangin ay parang patuloy na yumayakap sa kanyang kaluluwa. Pero isang bagay ang hindi niya makalimutan. Ang refleksyon sa salamin. Ang mukha ng kanyang tatay. Pero hindi siya. Ang ngiti. Pilit, mahaba at hindi tao. Kinabukasan, pinuntahan siya ni Aling Tinding sa kanyang silid. Pinakitaan ka na niya, ani ng matanda. Hindi mo na siya matatakasan. Ano po bang nangyayari? Nanginilid ang luha ni Erika. Ano po ba talaga ang nilalang na yon? Tumahimik si Aling Tinding. Lumabas siya sandali at bumalik na may dalang isang lumang itim na kahon. Sa loob nito ay maraming lumang larawan, sulat, at isang kwaderno na gawa sa balat ng kalabaw. Basahin mo to, Anya. Ito ang tala ng unang pamilya na nanirahan sa bahay na yon. Sila ang unang saksi sa pagbukas ng hukay. Mga tala sa lumang kwaderno. Taong 1927. Unang gabi ng buwan ng dugo. May dumating na lalaking sugatan, hinabol ng mga taong bayan dahil pinaghinala ang aswang. Inampun siya ni Ka Fernando at itinira sa ilalim ng bahay. Ipinagamot, pinakain, inalagaan. Isang gabi, nakita ng anak ni Ka Fernando na gumagapang ang lalaki palabas ng hukay. Hindi siya tao. Wala siyang balat. Ang katawan niya'y punang mata. At ang bawat mata umiiyak ng dugo. Sinubukan siyang sunugin. Pero hindi siya nasusunog. Kaya't isinelyuhan ang hukay gamit ang kahoy mula sa puno ng balayong, isang puno na sinasabing itinataboy ang mga nilalang ng kadiliman. Ang pamilya ay lumipat at iniwan ang bahay. Pero bago sila umalis, isang anak ang nawala. At nang matunton nila ito natagpuan nila sa sala, nakangiti, nakapikit, at may isang uod na gumagapang mula sa bibig. Bumalik si Erika sa kasalukuyan. Hawak niya ang kwaderno, nanginginig. Ano pong ibig sabihin nito? Wala na yung nilalang, di ba? Naselyuhan ko na yung hukay. Umiling si Aling Tinding. Hindi lang basta butas ang hukay na yon. Isa yang daanan. Isa yang tulay papunta sa mas malalim na mundo. At kapag tinawag na ng hukay ang pangalan mo, hindi ka na basta tao. Kinagabihan, habang natutulog si Erika, may narinig siyang mahihinang katok sa bintana. Tok. 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 Paglingon niya, walang tao. Pero may iniwang marka sa salamin, isang kamay, kulay itim, parang abo. Sa ibabaw ng marka, may nakasulat. Huwag mong ibalik ang ukit. Kinabukasan. May pumasok sa bahay ni Aling Tinding. Isa sa mga tanod sa baryo. Pawis na pawis at humihingal. Nakita po namin si Ginoong Mario. Napakunot ang noo ni Erika. Ano pong ibig sabihin? Patay na ang tatay ko. Hindi po namin alam pero nakatayo po siya sa tabi ng balon. Buhay. Pero hindi nagsasalita. Nakangiti lang po siya. Buong oras. Hindi kumukurap. Dali-daling tumakbo si Erika at Aling Tinding papunta sa balon. At totoo nga. Nandoon si Mario. Nakatayo. Nakaputi. At sa ilalim ng araw. Nakangiti lamang. Walang emosyon. Walang galaw. Tila manika. At nang lapitan siya ni Erika. Tay. Mahina niyang tanong. Dahan-dahang gumalaw ang ulo ni Mario pakanan. Tumingin kay Erika. At sa napakalamig na tinig, na tila galing sa ilalim ng lupa, narinig niya ang boses nito. Hindi ako ang tatay mo. Kabanata 7, ang katawan ng hindi na tao. Nanlalamig si Erika. Sa harap niya ay si Mario, ang kanyang ama. Pero hindi siya makagalaw. Ang katawan nito'y buo, walang sugat, walang bahid ng pagkamatay. Pero sa bawat galaw nito may mali. Masikip ang pagkakangiti nito, parang pilit na hinugot mula sa bangkay. Ang mga mata wala ng buhay. At ang boses ay parang hindi galing sa lalamunan kundi sa ilalim ng lupa. Hindi ako ang tatay mo, ulit nito. Pero pinapagamit ko lang ang katawan niya habang hindi pa bumubukas ang lagusan. Lagusan. Pabulong ni Erika sabay atras. Pag binuksan ang ukit. Babalik kaming lahat. Hindi lang ako. Lahat ng nilamon ng hukay. At hindi mo kami mapipigilan. Dahil ang dugo mo, anak ka ng dalawang mundo. Ang pagbabalik tanaw. Kasama ni Aling Tinding, nagkubli si Erika sa kanyang bahay.
Nanginginig habang ikinukwento ng matanda ang kasaysayang matagal nang nakatago. Ang nanay mo hindi siya galing dito. Isa siya sa mga anak ng hukay. Nakalabas siya noon, nakatakas. Pero hindi siya tao, Erika. Minahal siya ng tatay mo at pinili niyang maging tao kahit saglit. Iyon ang dahilan kung bakit ka isinilang, kalahating tao, kalahating nilalang. Napasigaw si Erika, hindi totoo yan. Ngunit ibinuka ni Aling Tinding ang balikat ni Erika, at doon nakita ang tila marka ng uling, ang parehong ukit mula sa ilalim ng hagdan. Ang pagtawid ng multo. Gabi. Tahimik ang buong baryo. Ngunit sa ilalim ng bahay, naroon na naman ang tunog. Yirre, yirre. Dahan-dahang bumubukas ang kahoy sa ilalim. Ang ukit na sinilyuhan ni Erika ay unti-unting naglalabas ng usok, itim, makapal, at amoy bulok na karne. At mula sa usok may lumitaw. Hindi baboy. Hindi hayop. Isang matangkad, payat na nilalang na ang balat ay parang nasunog at tinubuan ng mata. Tinatakpan nito ang sarili ng balabal na gawa sa buhok. Bawat hakbang ay may tunog ng buto. Sumalubong dito si Mario o ang katawan na ginagalawan ng nilalang. Hawak na natin ang katawan ng ama. Susunod ang anak. Ang paghahanda ni Erika. Sa gabing iyon, inakyat ni Erika ang lumang bodega ni Aling Tinding. Doon niya nakita ang mga lumang kagamitan sa pagtaboy ng masasamang nilalang, asin na may abo ng albularyo, banig na hinabi ng bulag na matanda, at isang bote ng itim na langis. Kung kalahati ako ng kadiliman, anya, gagamitin ko ang kalahati kong pagiging tao para tapusin kayo. Dala ang mga kagamitan, bumalik siya sa bahay. Sa ilalim ng kama ng kanyang yumaong nanay, may natagpuan siyang kahon. Doon niya nakita ang isang sulat. Erika, anak. Kung binabasa mo na ito, alam kong bumukas na ang hukay. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko noon pa man. Kaya't pinili kong lumayo. Pero ikaw ang magsasara ng daanan. Dahil ikaw lang ang hindi kayang lamunin ng hukay dahil pinili mong maging tao. Tumulo ang luha ni Erika habang hawak ang sulat. Pero sa loob niya may namumuo ng apoy. Hindi na siya tatakbo. Ang unang pag-atake. Habang tulog ang baryo, nagsimula ang galaw sa ilalim ng lupa. Lumilitaw na ang mga katawan, babae, lalaki, bata, lahat may parehong ekspresyon, nakangiti. Isa-isang pumupunta sa mga bahay, kumakatok. Hindi upang humingi ng tulong, kundi upang kumuha ng buhay. At sa gitna ng baryo, sa ibabaw ng hukay, naroon si Erika, may hawak na lampara, isang lata ng asin, at hawak-hawak ang itim na langis. Lumapit kayo, sigaw niya. Dahil hindi ako matatakot sa sariling dugo. Kabanata 8, ang huling selyo. Ang gabi ay malamig at mapanganib. Sa bawat sulok ng baryo, mga anino ang gumagalaw, mga nilalang na hindi tao, na may mga ngiting pilit at matang walang buhay. Si Erika ang huling ilaw sa gitna ng kadiliman. Paghahanda sa laban. Nasa harapan ni Erika ang hukay, ang daanan ng mga aswang na bumabalik sa mundo ng mga buhay. Hawak niya ang itim na langis, asin na may abo ng albularyo, at ang kahoy na may ukit mula sa puno ng balayong, mga gamit na isinakripisyo ng kanyang pamilya para ipagtanggol ang baryo. Bumabagtas siya sa palibot ng hukay, ginugulo ang lupa gamit ang kahoy, pinapatungan ng langis, at binudburan ng asin habang binibigkas ang mga sinaunang panalangin na itinuro ni Aling Tinding. Pagdating ng mga aswang. Biglang may mga boses na humarap mula sa hukay, malalim, mabagsik, at puno ng panggigigil. Mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang mga nilalang, payat, may balat na tila nasunog, may mga mata na umiiyak ng dugo, at may mga ngiting pilit na nakakakilabot. Tinawag ni Erika ang kanilang mga pangalan, mga taong nawala, mga nilalang na hinahanap ng kanilang pamilya. Hindi na kayo babalik. Sigaw niya ng buong tapang. Ang alamat ng selyo. Lumapit si Aling Tinding, may hawak na lumang kahoy na may mga ukit rin ng mga sinaunang simbolo. Isa na lang ang kailangan nating gawin, Erika, sabi ng matanda. Kailangan mong ilagay ang selyo sa gitna ng hukay gamit ang kahoy na ito. Ito ang huling bantay, ang selyo ng kaligtasan. Habang papalapit si Erika, ramdam niya ang malamig na hangin mula sa hukay, at ang mga nilalang ay humahagulgol sa galit. Pagtatapos ng gabi. Nang maayos na mailagay ni Erika ang kahoy sa hukay, naglaho ang mga aswang na parang usok. Muling sinalyuhan ng kahoy ang hukay.
Unti-unting nawala ang mga marka ng dugo sa ilalim ng kama nila, pati ang mga ngiting nilalang sa alaala ni Erika. Ngunit kahit ganoon, alam niya na hindi ito katapusan. Pangakong hindi malilimutan. Hindi matatapos ang laban dito, sabi ni Aling Tinding, ngunit sa gabing ito, ikaw ang nagwagi. Habang naglalaho ang mga anino ng gabi, tumigil ang mga puso sa baryo, at ang bahay sa ibabaw ng hukay ay naging tahimik muli. Si Erika, bagaman pagod at nanghihina, ay nanatiling matatag, dala ang pangakong ipagtatanggol ang kanilang mundo laban sa kadiliman. Kabanata 9, ang lihim ng bahay sa ibabaw. Matapos ang gabing puno ng lagim at laban, nanatiling tahimik ang baryo sa ilalim ng araw. Ngunit para kay Erika, nagsimula ang panibagong yugto ng kanyang buhay, isang yugto na puno ng mga tanong at lihim na kailangang tuklasin. Pagbabalik sa bahay. Pumasok si Erika sa bahay na pinagdaan niya ng giyera. Ang bawat sulok ay tila may mga matang nakamasid, tila ba may mga kwento na naghihintay na ibunyad. Lumapit siya sa ilalim ng hagdan kung saan natuklasan ang hukay. Hinawakan niya ang sahig, at napansin niyang may kakaibang init na nagmumula rito, tila may buhay ang lupa sa ibaba. Ang lumang aklat. Sa isang lumang aparador, may nakita siyang alikabok na libro, ang diary ng kanyang yumaong ina. Dito niya nabasa ang mga kwento ng kanyang ina tungkol sa kanilang pinagmulan, ang sumpa ng hukay, at ang mga aswang na matagal nang nagbabantay dito. Hindi ito simpleng bahay lamang, ang nakasulat. Ito ang pintuan sa dalawang mundo, ang buhay at ang dilim. Mga lihim ng pamilya. Nalaman ni Erika na ang kanyang pamilya ay may dugong tagapangalaga ng selyo sa hukay. Ang bawat henerasyon ay may tungkuling ipagtanggol ang buhay mula sa paglusob ng kadiliman. Ngunit may isang madilim na lihim, ang kanyang ina ay minsang nag-alok ng kapangyarihan sa hukay upang protektahan ang pamilya na nagdulot ng sumpa na ngayon ay nasa kanya. Pagharap sa katotohanan. Puno ng takot ngunit matatag, tumawag si Erika kay Aling Tinding upang humingi ng gabay. Ang kapangyarihan na dala mo, anak, ay isang malaking pasanin, sabi ng matanda. Ngunit hindi ka nag-iisa. Dapat mong tanggapin ang iyong tadhana upang maprotektahan ang buhay. Paghahanda sa huling laban. Habang papalubog ang araw, nagsimula si Erika ng isang ritual gamit ang mga gamit ng kanyang ina. Alas ng gabi, handa na siyang harapin ang natitirang kadiliman na nagtatago sa bahay sa ibabaw ng hukay. Alam niyang ito ang huling pagkakataon para iselyo ang hukay magpakailanman. Kabanata 10, ang huling laban sa ibabaw ng hukay. Malamig ang hangin ng gabi. Tahimik ang buong baryo, ngunit para kay Erika, naglalaban ang kanyang puso sa bawat tibok, handa na sa huling pagsubok. Pagbabalik sa hukay. Dala ang lahat ng gamit ng kanyang pamilya, ang kahoy na may ukit, itim na langis, abo ng albularyo, at lumang diary ng kanyang ina, bumalik siya sa hukay sa ilalim ng bahay. Ang hukay ay unti-unting bumubukas, inilalabas nito ang mga anino ng nakaraan, mga aswang, mga nilalang na gutom sa buhay, naghahanap ng biktima. Ngunit hindi na siya takot. Alam niya ang kanyang tungkulin. Ang ritual ng pagselyo. Sinimula ni Erika ang ritual. Pinahid niya ang langis sa kahoy, inilagay ang abo, at binasa ang mga panalangin ng kanyang ina habang iniikot ang kahoy sa ibabaw ng hukay. Habang ginagawa niya ito, nagsimulang bumukas ang mga mata ng mga nilalang, sumigaw ng galit, at naghangos sa paligid. Ngunit bawat salita ni Erika ay pinalalakas ang selyo. Ang pakikipaglaban. Biglang may dumaan na malamig na hangin at isang matinding sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa hukay. Lumabas ang isang malaking nilalang, isa sa mga pinakamatandang aswang, may mga kuko na parang bakal at mga mata na naglalagablab. Pinuntirya nito si Erika, ngunit sa halip na umatras, hinarap niya ito ng buong tapang. Ginamit niya ang kahoy, langis, at abo upang pigilan ang nilalang. Habang lumalaban, naisip niya ang mga alaala ng kanyang pamilya, ang pagmamahal ng kanyang ina, ang tapang ng kanyang ama, at ang gabay ni Aling Tinding. Tagumpay at bagong simula. Sa huli, napigilan ni Erika ang nilalang, at natapos ang ritual. Dahan-dahan, nagsimulang magsara ang hukay, at nawala ang mga aswang sa paligid. Ngunit hindi nagwakas ang laban. Paglalakbay ng tagapangalaga. Tumayo si Erika, pagod ngunit matatag. Alam niyang ang hukay ay mananatiling bantayan para sa susunod na henerasyon. Tinanggap niya ang kanyang tungkulin bilang tagapangalaga ng bahay sa ibabaw ng hukay. Sa kanyang puso, may apoy ng pag-asa na isang araw, matatapos na ang sumpa.
Salamat sa panunood ng kwento ng bahay sa ibabaw ng hukay. Kung gusto mo pa ng mga nakakakilabot at kapanapanabik na kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming palabas. Kita-kits sa susunod at ingat palagi.